bigla ang pagtakas nitong si Bongo. Dala ang napakaraming pera. Nako po, ay bigla hong naharang. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Talagang mainit. Matindi na naman o ito. Itong ating bibigyan ng daan para talakayin usapang pagtakas at dala ang napakaraming pera ng taong bayan. Mantakin nyo, buti ho, at ito ay biglang naharang. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Eto na! Ay hindi ka makakalusot sa iyong gustong takasan na napakalaking problema ngayon na usapin ho ay dito ho sa milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera ng taong bayan. Ay kung tatakas ka, Senator Bongo, ay wag mong dalhin ang pera ng taong bayan. Eto mga kaibigan, shout out po sa lahat. Happy Sunday, saan man sulok ng mundo tayo naroroon. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Bossers, man o hindi, maraming salamat po. Eto, ibabahagi ko po sa inyo, mga kaibigan, nandiyan, naka-flash sa screen. Ay kilala nyo ho yan? Ay nandyan po, paawa ang mukha. Iyan po si Bongo Lloyd. Iyan po ang number 1 senador sa kalukuhan, di ba? Number 1 senador daw yun eh, di ba? Si Bongo. Talagang babasahin ko ho ang nilalaman. Sinungaling din itong si Bongo. Aba, kita nyo ho, sinungaling pala ito. Gusto ko munang hingin ng inyong panig bago tayo dumiretso dito sa kanyang pagtakas. Ibabagi ko po sa inyo kung paano niya tatakasan itong problema niya. Gumagawa po siya ng paraan para matakasan. Bago po tayo pumunta sa ating pinakarurok o climax ng ating tinatalakay, gusto ko munang kunin ng inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Bongo ay isang sinungaling? Ayon ho dito sa balita nating nakalap, nandyan po ang resibo, nandyan ho ang katunayan. Any reaction po diyan sa comment section. Karapatan nyo hong magbigay ng anumang public opinion. Eto, babasahin ko ho ang nilalaman kung paano at kung bakit may kumakalat na itong si Bongo ay sinungaling. At siyempre kalakip po nito na itong si Bongo ay hinarang at tatakas, dala ang pera ng taong bayan. Nako, ay marami-rami. Ilang bag kaya yung dala nito? Ilang malita kaya ang dala nito? Ay butit na harang ka. O heto ho mga kaibigan, matindi ho ito. Tinawag ng digital creator na si Benji Jr. Contreras na sinungaling ni Senador Christopher Lawrence Bongo matapos sabihin ng senador na walang kinalaman ang kanilang pamilya business sa manumalyang blood control project sa bansa. Nako ho, talaga nagpapalusot pa ito mga kaibigan, di ba? Wag po kayong aalis dahil sa bandang gitna nitong tinatalakay po natin ay ibibigay ko po sa inyo kung paano takasan ito ni Bongo, dala ang damakmak napakaraming pera ng taong bayan, buti at naharang. Patapusin muna natin ito. Aniya, dalawang kontraktor umano na nagmamayari ng kamag-anak ng senador ang may hawak ng ilang flood control projects sa Davao City, Batay, sa datos sa sumbong sa Pangulong website. Dalawang flood control projects ang nakontrata ng Alfredo Builders and Supply, pag-aari ng half-brother ni Bongo
na si Alfredo Go na may halagang 47 million bawat isa sa Davao City, saad ni Contreras. Kalakip ng kanyang post ang screenshot mula sa naturang website kung saan makikita na ang Alfredo Builders na may dalawang flood control project sa Davao del Sur na parehong nagkakahalaga ng mahigit 47 million. Mga kaibigan, nandiyan po sa screen. Mamaya ho, dito sa sinasabi na ika nga po'y pagtakas nitong si Bongo, ay makikita po natin dito sa pinaliwanag ko po sa inyo. Obvious na obvious ho. Pangitang-pangita. Huling-huli ho itong si Senador Bongo na nagsisinungaling. Hindi lang po ito. Napakaraming pong interview, napakaraming privilege speech, napakaraming pinapakalat sa social media at malaking stream media nitong si Bongo na hugas kamay, nagmamalinis, and one word, wala daw po siyang kinalaman, mga kaibigan. Dito sa ika nga po'y dapat imbestigahan siya sa flood control project na ito ho ay pera ng taong bayan na bilyon-bilyon, datapwat marami ho ang nagbuhis ng buhay dito ng mga biktima ng baha. Bakit ho pumapasok dito ang tinatawag nating gustong takasan nitong si Bongo, itong tinatawag na bilyon-bilyon, milyon-milyon na flood control project sa pamamagitan ho sa inaakala niya, sari-saring propaganda, sari-saring katuwiran, sari-saring strategy, sari-saring taktika ang ginagawa ho ni Bongo na mga imbento na katuwiran. Yan ho ay isang paraan ni Bongo na akala niya ay matatakasan niya at maabsulto siya dito ho sa kinakaharap niya. Nasangkot siya dito po sa anomalya, katiwalian sa flood control project. Ang dami ho nagbibigay ng anumang public opinion dito. Dito ako naantig. Maganda yung kanyang public opinion, may kahulugan dito sa post na ito. Ang sabi niya, maliwanag naman na gustong takasan ni Bongo itong tungkol sa dapat imbestigahan siya sa usapin ng katiwalian ng flood control. Sa pagtakas na yan ay dala niya ang pera ng taong bayan. Buti at hinaharang ng mga matitino na mga senador na itong si Lacson. Marami ho ang naghaharang dito. Kahit kayo ho, mga mahal kong taga-subaybay, kayo ay isa sa mga humaharang para hindi matakasan itong katiwalian na dapat panugutan ni Bongo. Marami pong ibig sabihin ng pagharang. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng inyong mga public opinion, sa pamamagitan na kayo ay naninindigan, sa pamamagitan ng inyong pag-iingay, kasama ho kayo sa mga humaharang din dito ho na gustong takasan ni Bongo ang pananagutan dito ho sa anomalya na katiwalian na pinagagagawa niya diyan ho sa Senado. Alam ko mga kaibigan, nakuha niyo ang gusto ko. Hindi po tumakas kung si Bongo gustong takasan para makaligtas sa pamagitan ng anumang rason ang ginagawa niya na yan ho ay hindi makakalusot. Bye-bye.